Mga katsaran, alam ko naman, paminsan-minsan sa pagluluto, ayaw nyo rin na nahihirapan. Meron akong 3 pirasong dalong yan. Lulutuin ko, simpleng putahe, kayang-kaya kahit grade 1. Babalatan ko muna ito isa-isa hanggang sa makita ko ang laman. Sa pagbabalat ay ingat-ingat lang dahil ang balat nito ay may kakapalan at may katigasan. At teka, baka malito ka, itong dalong yan ang tawag sa ibang lugar ay kamansi. Sa mga hindi pa nakakatikim at nahihiwagaan kung anong lasa nito, nalalapit ang lasa nito sa ginulay na langka. Oo, tama, pwede itong ginataan, pwede rin nilaga. At siya nga pala, baka ikay magtaka, bakit may itim? Paliwanag ko lang, hindi yan bulok. Sinungkit lang kasi ito, bakas yan ang kanyang pagkakalaglag. Ganito lang ginagawa ko dyan, gagayatin ko ng papaganito at papaganyan. Hanggang sa matanggal ko na itong maitim na laman. Charan! O diba, magic, natanggal na, kaunti na lang. Ngayong nakita nyo na ang diskarte sa pagbabalat, kahit ang kutsilyo ay mapurol, ay fast forward muna tayo. Hugasan ko muna ang mga laman o buto-buto na gagamitin kong panlahok dito. Ito ang pyesa ang gagamitin ko. Pork ribs o buto-buto. Sariwa itong nabili ko, 280 ang 1 kilo. Pork pata sana ang bibiling ko, kaso'y wala, ito na lang muna. Ayos din naman ito, malasa rin kasi buto-buto. Hinugasan ko lang ito ng 2 hugas at umpisan ko naman na paghahanda ng mga rekado. Mga katsaran, habang umiidad nga pala ako sa pagbabalat ng luya, meron akong konting nalaman. Imbis na kutsilyo sa pagbabalat, kutsara ang ginagamit ko. Kakayurin mo lang ng ganito. At sa iba, itong luya, hindi na binabalatan, hinuhugasan na lang na mabuti at pinipitpit na lang. Tamang pagpitpit ng luya lang naman talaga ang sikreto para lumasa itong luya sa ating niluluto. Medyo nangangalay na ako, fast forward ulit tayo, ipapakita ko naman ang finished product na nabalatan ko. Charan! Eh di wow, ang linis, ang gandang tingnan. Maghuhugas muna ako ng kamay at baka biglang mapakamot sa balat. Ay mainit-init din yan. Ganito ko naman gayatin ng dulong yan. Unahin kong bahakin sa gitna. Matapos kong hatiin sa dalawa, itong unang parte, hatiin ko ulit sa dalawa. At itong ikalawang parte, hatiin ko rin sa dalawa. Sa madaling sabi, hinati ko sa 4. At aking ang napansin, itong dalong yan ay may tama na naman. Mabuti pa itong dalong yan, lagi may tama. Yung iba, ang tagal nang tumataya sa loto, hindi pa rin tumatama. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, sabi nga nila habang nabubuhay. Hanggat ikay tumataya, may pag-asa kang tumama. Ang likot talaga ng isip ko, nagagayat lang naman ako kung ano-ano nasasabi ko. Mga katsaran, baka bigla kayong maniwala sa aking kadaldalan. Hindi ko kayo inihikayat na tumaya sa kahit anumang laro. Mas masarap pa rin sa pakiramdam na ang ating perang pinaghihirapan ay napupunta sa maganda at sa mga pangunahin nating pangangailangan. Balik na ulit tayo sa pagluluto. Nag-uumpisa na naman magsermon si Kuya Charan. Nakaredy na ang mga rekado at sangkap na ating kailangan. At dito sa pressure cooker, uunahin nating ilagay ang dalong yan. Kasunod itong pork buto-buto na may kasamang laman. Sibuyas na kulay lila o pula. Luyang binalatan, pinitpit at ginayat ko pa. Durog na paminta, dating gawi pa rin. Ikaw nang bahalang tumansya, depende sa iyong panlasa. Pwedeng pino, pwedeng buo, basta wag mawawala. Isang dakot na asin, sakto lang ito, sana'y iyong napansin. Lalagyan ko rin ng magic para mas sumarap. May natira pa akong kaunti, kahit kaunti lang, sapat na yan. Baka naman. Lalagyan ko rin ng nor, pork na hinulma, ang magdadagdag sa masarap na lasa. Malinis na tubig, natapon direct. Cameraman, cut from the top. Ngayon ko lang nalaman, ang hirap pala maging direktor. Ikaw na rin ang cameraman, ikaw pa rin ang artista. Ay kayo naman na. Balik na ulit tayo sa eksena, take 2, malinis na tubig. Mukhang kinulang ang isa, dadagdagan ko ulit. Kapag ganitong pumantay na sa laman, ayos na yan. Nagbuhay naman ako ng kalan at uumpisahan ko na ang pagsasalang. Medyo ipapantay ko lang ng konti para sa camera ay magandang tingnan. At ito ang pinaka-importante, siguraduhin natin ang pressure cooker ay nakatakip ng mabuti. 30 minutos lang natin itong palalambutin kapag nakita natin gumagalaw yung nasa ibabaw. Yan na ang palatandaan na kumukulo na. Kailangan na nating hinaan ng apoy. At pagkalipas ng 30 minuto, huwag kakalimutang i-off ang kalan. At ang takip ay huwag na huwag mo munang bubuksan. Isang paalala lang para sa hindi nakakaalam dahil delikado yan. At itong ginagawa ko ay huwag na huwag niyong gagayahin. Ipinapakita ko lang dito kung gaano kalakas ang puwersa ng nasa loob nito. At kapag nakita nating hindi na sumisirit, kagaya niyan, yan na ang palatandaan na pwede nang buksan. Charan! Eto na, luto na. Mainit at umuusok pa.
At siya nga pala mga katsaran, kung sakaling nagustuhan mo ulit ang aking kadaldalan, baka pwedeng makahingi ulit ng lambing dyan. Pakipindot na lang yung thumbs up dyan. At kung sakaling hindi pa ako nakakaabala, baka pwedeng pakicomment kung taga saan ka para malaman ko kung saan nakarating itong video ng aking ginawa. O paano, hanggang dito na lang ulit muna. Maraming salamat ulit sa inyong walang sawang panonood at suporta. Hanggang sa muli!